Napakahirap talaga maging isang content creator o isang vlogger. And even me who made this video from the time of recording, masasabi nating hindi naman talaga legit na vlogger. However, we gathered lots of experience and research informations from the day I start on dreaming and becoming one. Kaya naman ngayon, susubukan natin ulit tuparin ang pangarap na yun. By the way, my name is Russell. Nangangarap po ako maging isang legit na vlogger and welcome po sa inyong lahat sa ating bagong Facebook page and bagong YouTube channel named to be My Life as a Vlogger. In this vlog, we will discuss the 3 major difficulties that I encounter in my journey to become a vlogger. At itong tatlong ito guys, ito talaga yung pinakamahirap lagpasan at madalas dito tayo nadadapa from the previous contents that we do in YouTube and so as dito nga rin sa my Facebook page. At ang pinakauna dyan sa listahan natin guys is kung paano nga ba magsisimula. Okay, how to begin. Siyempre iisipin mo kung ano yung magiging content mo, ano yung magiging genre ng content mo, nakakatawa ba, nakakatakot ba, ganon, or nakakainis, mga ganon. The next is ay isipin mo rin kung paano yung magiging takbo ng istorya ng bawat videos mo, ng bawat content mo, at sino nga ba yung mga audience mo para doon sa content mo. Ano yung sino nga ba yung mga manunood sa iyo? Pangalawa sa listahan natin guys is consistency. So paano nga ba magiging consistent yung iyong progress in YouTube? Paano ka mag-upload? Kailan ka mag-edit? Mga ganyan. So kailangan mo ng scheduling. Bale, tatama ito lahat doon sa time management mo. Syempre guys, kailangan nating balansehin yung ating oras sa video editing, video recording, ganyan. Tapos syempre kailangan rin natin yung i-balance lahat doon sa ating day-to-day life basis. Okay? At yung pangatlo guys, at mahirap i-produce ay yung pera guys. Okay, kailangan mo kasing mag-invest ng gadgets, materials, ganyan. At kung pamasahe, kailangan mo rin naman ng pamasahe. Kung may sasakyan kayo, gasolina, di ba? Kailangan mo rin naman ng pera. At kailangan mo talaga ng pera. Okay? At ngayong araw na ito guys, bibigyan natin ng approach yung tatlong difficulties na yan. Yun na nga guys, yung unang tanong natin kanina is paano nga ba magsisimula? Ngayon, we need to think about the content, we need to think about the genre, the story of the content, at sino nga ba yung magiging audience ng itang album. So, ang problema ko kasi guys is hindi ko naman alam kung ano yung mga best content. Kaya ang naging solution natin dyan guys is nag-search tayo ng top 10 best content in YouTube. Okay, doon sa may internet. At ito nga yung mga lumabas guys. Una dyan guys is yung tutorial. Ito na yung mga nagdi-DIY, ganyan na nag-cooking. Cooking. Okay. Unang research. Tatawa pa rin talaga ako dun sa ano. So, ang una nga nating na-research guys is yung tutorials. Okay, at ang example nga dyan guys is yung mga nag-DIY projects, ganyan, yung mga nagluluto at saka yung mga nagtitech tips. Pangalawa naman dyan guys na na-research natin is yung unboxing and reviews. Okay, mag-unbox ka lang ng isang product from the online stores, ganyan, tapos magbibigay ka ng honest opinions and honest reviews, judgment doon sa product na yun. And pangatlo naman is yung vlogs, which is katulad ng nitong ginagawa natin ngayon. Pang-apat naman guys is yung challenge and trends, at ito nga po yung katulad nung sinipang bote ni Donnie Yen. Yun yung katulad ng mga sinipa ni Donnie Yen. Ang lima naman guys na content is yung ating gaming content. Ito na yung pinakamalaking community. May pinakamalaking community doon sa my YouTube guys, which is yung katulad nga ng Mobile Legends, mga ganyan, Genshin Impact. Malalaki yung mga nito. Malalaki yung mga communities nito. At ang pang-anim naman doon sa na-research natin guys is itong entertainment. Okay, diyan naman kailangan mong mag-acting, pakita mo yung iyong talent in singing, acting,
entertain, ganyan, or make people laugh. Yung mga nagtitrip ka lang, ganun. Yung mga malupiton, mga ganun. Ang pangpito doon sa ating na-research guys is yung reaction videos. At ang gagawin mo lang naman dyan is magre-react ka lang doon sa particular, isang particular na movie, song, viral videos, or memes, ganyan. At pwede kang magsalita, pwede ka rin mag-facial expressions, ganun lang naman. Yung pangwalo naman na na-research natin guys is educational content. Okay, kailangan mong maging isang teacher dito guys. So, kailangan magturo ka ng about science, history, ganyan, language, finance, ganyan. Okay, yun naman ang gagawin mo para ka talaga magiging isang teacher dito. Okay, and doon sa may travel exploration naman yung number 9. Okay, travel exploration, kailangan mo dyan ng matinding budget. Okay, kasi pupunta ka dun sa mga lugar na malalayo, ganun, or pwede rin naman doon sa mga malapit sa inyo, pero yun nga pa rin, kailangan mo talaga ng malaking budget sa ng mga fares, ganyan. So doon naman sa pang-sampo guys is yung top list and rankings. At paano naman ito? Magsasabi ka lamang ng mga top 10 movies, top 10 shows, top 10 games, ganyan. At yun na nga guys, yung 10 content na na-research natin in the internet, at 6 dyan guys ang napili natin na ipapasok doon sa ating vlog. At yung 6 na napili natin guys is yung unboxing and reviews, vlogs, gaming content, entertainment, reaction videos, and top list and rankings. So yung 6 na content na yan guys, ginawa natin yan lahat ng YouTube channel. At lahat guys na magiging YouTube content natin is i-compile natin sa isang Facebook page. At ang pinaka-purpose natin dyan guys is to determine kung ano nga bang content yung pinaka nag-grow doon sa YouTube. So yun na nga guys yung ating magiging approach doon sa unang difficulty. At ang pangalawang difficulty naman is yung consistency. So ang magiging tanong dyan is how to be consistent. At para maging consistent tayo guys, gumawa tayo ng sarili nating workflow, to-do list, and weekly schedules. Yung workflow natin guys is merong 5 steps, which is yung script writing, video recording, editing, upload, then promote. Ngayon doon sa to-do list naman guys, ito na yung ililista natin yung mga naiisip kong content na hindi pa nailalagay doon sa schedule. At yung weekly schedules naman guys, ito na yun guys yung mga finalized schedules na gagawin natin within the week. At ito na nga guys yung mga ginawa natin from the previous days bago nating i-launch yung bago nating channel. At yun na nga guys yung naging approach natin doon sa pangalawang difficulty. Ngayon yung pangatlo naman, which is yung money. So ito yung pinakamahirap sa akin guys kasi hindi naman ako nag-i-income. Kasi ang pinakatatamaan talaga ng pera is yung internet, ganyan, better gadgets, PC, yan, mga tripod, ganyan, webcam, spotlight mixer, microphone, headset, mga ganyan. Yung mga better equipment natin para makapag-produce tayo ng mas magandang video, di ba? So yun yung mga tatamaan ng ng pera doon sa ating ginagawang vlog. At matagal na rin natin tong dinidil guys since 2021 pa, at ngayon kaya na nating mag-produce ng ganitong klaseng video within the day. That's why I'm so thankful to God guys, kasi within 3 years of praying ay nandito na po itong mga item na ito or mga gamit na ito, at nakakapag-produce na talaga ako ng ganitong klaseng video. Ang lesson doon is kailangan mo lang mag-pray at kailangan mo lang din maghintay, because there's a time for everything guys. So yun lang guys. At yun na lamang yun guys. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panonood dito nga po sa ating video na ito. And I would like to invite you guys to subscribe in my brand new channels. Okay, brand new page din. Sana mag-follow kayo dyan, because it would be a great help for me to create more videos like this and share my journey to become a vlogger. So yun lamang yun guys. Kita-kits po sa ating next video. And God bless you all.